Tuho sila dito every Sunday. Buhay hanggang Muna tayo sa Philippine Store para makita mo muna. guys, dito tayo sa Cafe de Coral. Yung mga nakikita nyo dyan guys, o mga Pinoy yan. Mga FW dito yan. So, mabalag tayo. Mga FW dito sa Hong Kong. Nasa second floor tayo. Dito sa Cafe de Coral. Tanong lang para yung Pilipino. Diba tayo ng content natin? Kaya sa mga FW dito sa Hong Kong. Guys, dito tayo sa Cafe de Coral. Yan. Kung saan yung mga Pinoy talaga ay natigil, natambay, lalo po Sunday. Sabi nga na nakausap natin, mas marami pa talaga sana sila or mas talagang crowded pa ng mga Pilipino, mga Pinay kung may sweldo na. So medyo alangan na nga ngayon, 29 lang ngayon. Yun. So, yan dito. Mostly talaga ay Pilipino. Kunti lang siguro dito yung mga Pinoy. Mas ang Pinay. Dahil sila yung mga PH or domestic helper. So, yung mga alam natin, yung mga nakasakayan. Kaya mas gusto raw ng mga taga-Hong Kong na Pinay na pinukuha. Lalo na kung may mga alak sila. Yan, mga Pinoy. Kaya mas kinukuha nila ang mga Pinay na tagapag-alaga ng bata nila. Ng anak. Kasi tagapag-alaga na sila, may pinaka-tutor pa or natututo pa ng English kasi may kailangan sila ng English. Siyempre yung mga Pinay, nagaling sila ng English. So yun, nakausap. Ganito ang buhay nila dito. Yan. Mga gagawin. So, kita-kita sila dito. Pag, lalo na every Sunday. Kasi yun yung talaga. Pinaka-day of talaga ng mga Pinay. Nakita nyo kanina may mga boxes. Sorry. Medyo nakabangga pa tayo. Hindi pa tayo tanaw. Marami. Oh, sa kabilang yun, no? Ganun din, mga Pinay din yan. Halos. Tambay sila. Ito yung time nila na tumawag sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Yan, puro mga Pinay talaga. So, shout out sa lahat ng mga bayani, ng mga OFW dito sa Hong Kong. God bless sa inyo. Naway kayo ay makaipon. Nawa kayo ay yan. Yan guys, so, nandito nga. Yan. Meron dito sale. Yan, nakita nyo. Mga peeling item. Yan. 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 Siyempre yung sikat niya dati Giordano. Wala na mga kasama natin. Ayan, mura lang.
Guys, yun nga, kasama natin dito si Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, ilang taon ka na nga dito sa Hong Kong? Imagine mo guys, mag-16. Kailan ka mag-16? March 1. Doon sa iyong mag-16 years na yun, ilang beses ka nang away? 7 times na nag-away. So parang every 2 or 3 years, umuwi si Jenny. Si Jenny, kung meron tayong malaking bag, iuwi na natin muna si Jenny. So, Jenny, siyempre ang tagal na. Kailan ka kailan mo plano umuwi? Parang gano'n. For good, yung for good. Next year. Okay guys, plano umuwi next year. Pare, Leila, can you give me 5 minutes, okay? Okay. It's okay, it's okay. And then, so, uwi na siya, ipaplano next year. So, pag umuwi ka next year, anong plano mo? Anong gagawin sa Pilipinas? Try mag-negosyo. Magninegosyo. So guys, imagine ka, try magninegosyo. Pero ari, tanong lang naman. So, bakit kailangan mo maghintay ng 15 to 16 years bago mo plano magnegosyo? Bakit hindi yung habang nandito? Kasi guys, nakita ko nga, sabi niya, fund your business doon sa sweldo mo, parang gano'n. So, bakit hindi mo naisip before? So, madami pang binabayaran, madami pang utang, binabayaran. Okay, so yun yung realidad talaga na instead na parang alam mo magnegosyo, marami pinapadala, no? So, ilan na nag-aaral sa Pilipinas? Dalawa yung guys yung nag-aaral sa Pilipinas. Ilang taon yung pangalan? 19, and then yung sunod? Okay, 12. Ari, tanong lang naman. Kung may babalik yung panahon, kung may rewind, sa 16 years na, ibalik natin. Dito ka pa rin mapupunta sa Hong Kong, sa ibang bansa? Or mag-ibang bansa ka pa ba? Or hindi na? Ibig sabihin, kung talagang pwedeng maibalik lang, hindi ka talaga mag-ibang bansa lang sa Pilipinas talaga. Ano yung sa loob ng 16 na taon? Ano yung mga bagay na parang mahirap na ibalik na dapat nagawa mo parang gano'n? Yung nakita mo yung mga anak mo na Ano? iba kasama mo sila. Tulad din bunso ko, 9 months lang. 9 months daw yung bunso. So guys, sa mga, anong pwedeng ipayo mo sa mga OFW? Especially dito sa Hong Kong, siyempre napakadami talaga. Kita mo, mostly mga babae talaga, ano? So, yung common nga dito, yung kasambahay o yung DH, ano? So, ano yung ipapayo mo doon? Yung dapat ginawa nila na habang nandito sila. Siyempre, imagine mo, guys, 16 years almost. Dating din, bagsak negosyo. So, para sa akin, ikaw, sige, ang payo mo, ano? Kasi kaya naman talaga nag-abroad para for daily needs na isusupport sa Tama. Ngayon, siyempre, kung talagang gusto nilang makasama yung pamilya nila, kailangan Okay pa. habang nandito sila, isave mo lang ng Save, isave oo. Tapos, Oo. wag ipadala lahat. Kasi Magtira kayo sa sarili nyo. Oo. Kasi pag indubos mo ng indubos, padala, Talaga. bigay mo yun. Oo. In the end, walang matutira sa'yo. Katulad ng iba na uuwi, walang pera. Minsan, tinatakwil ng pamilya. Yun. So ano naman yung, siyempre, ano naman yung, siyempre, yung naidulot ng pag-ibang bansa mo, ano yung sa Pilipinas, ano yung babahay, sasakyan, o siyempre, nag-aaral na, ano naman yung, Nakabili akong lupa. nakabili ng lupa, okay? Bahay ko. Yung bahay ako, very good. Kumpara dun sa iba na halos talagang 20 taon, 3 taon, wala namang hindi ka. And then of course na yung pag-aaral ng yung mga anak. So guys, para sa akin, ayan, naikot ko, marami tayong nakikita, mga Giordano, mga kung ano-ano, madali naman yung padalahan. I suggest sa mga OFW, which is, hindi ka naman masisi nga kasi nga pinapadala ko. Pero kung kayo ay may extra, para sa akin habang nasa Hong Kong kayo, magnegosyo kayo, magpadala kayo ng mga Giordano, mga t-shirt, mga galing Hong Kong, may balik-buying boxes naman, pwede yung ipadala. Para at least yung mga nasa Pilipinas, ikinagin ng trabaho, huwag lang yung talagang tanggap lang ng pera. So, dapat maisip talaga ng mga pamilya natin sa bansa na hindi ganito talaga yung tawag ito, yung ganun, hindi ganun kadaling kumita ng pera. Talaga. So, anong pwede mo naman sabihin sa iyong pamilya? Kung nanonood naman yung pamilya mo? Sa pamilya ko na super supportive. Okay. Nagpapasalamat ako na hindi nila ako pinapabayaan. Tama. Mga anak ko, nakakalagaan nila. Oo. Talagang So talagang naging OFW rin ako, napakahirap pag may mga okasyon, so yung nakita natin ng mga tao dito, so every Sunday ganun sila. So ganun pa rin naman. Okay. So talagang tambay, parang, siyempre, pag Friday, excited na siguro sa Saturday. So yun ang pinaka-the best na Saturday night. Saturday night, oo. Best na moment
Oo. makakapagpahinga ka, Oo. makakalabas ka ng Oo. linggo, makakakita ka ng mga Oo. Oo. kapwa mong Pilipino, Okay. nakakagaya ka. So guys, again, ulitin ko si Jenny, Tagalipa, magsi-16 years na dito. May 2 anak. So, yun nga, baka may gusto kong ipadala sa Pilipinas sa iyong mga anak. So guys, pwede pa salamat kay Jenny. Ito ginawa natin, vlog na ito, para ma-share natin sa mga kapatid mga tayo na dapat mag-ipon din. Siyempre talaga ako mag-negosyo. Then, sa mga pamilya na nasa ibang bansa, dapat talaga inyong kapain, inyong tulungan. At sa mga FW, mag-tera talaga tayo na ano. So guys, kung may papadala ka sa Pilipinas, ano gusto mong ipadala sa mga Pilipinas? Kung sinabi mong anak, t-shirt o ano, chocolate, pero na lang siguro. Mas maganda lang. Pera. Na lang din. Guys, May-isave nila yung Nanat, pera nila Nanat, pang maganda. kaya ikaw ay bibigyan ko ng, guys, pasasayahin natin si Jenny. Guys, picture mo nga, ayan, bibigyan ko si Jenny ng $500. Ikay magpadala sa Pilipinas, kami nagdadala. Okay? Para kay Jenny, God bless. So sana talaga makauwi ka na sa guys, ipaplano ko mo next year o gano'n. Guys, binigay ko na ang pera ko kay Jenny. Hindi na ako makakabili ng pasalubong ko. Ikaw yung pasalubong ko. Hindi na. But anyway, nagpasaya tayo guys. Pinasaya natin si Jenny. At least kahit pa paano tulong sa iyo. Padalan mo yung 2 anak. So God bless guys. Again, sa mga FW, shoutout sa inyo. Nag-ipon para sa sarili. Maghanda ng magnegosyo. Kasi imagine niyo, aantayin yung 16 years para makapagnegosyo. So God bless, God bless. Yung mga gusto kong patingin. Sa pamilya ko sa Pilipinas, mga maralit pamilya. Guys, nalimutan na ni Jenny ang babatiin dahil binigyan ko ng 500. So sobrang saya niya. Okay, God bless, God bless. Thank you. God bless, God bless, Thank God you. bless, God bless, God bless. Bye-bye, bye-bye. Papa-interview na. Baka may $500 din. Papa-interview din ako. Papa-interview din ako. Dito. Kami din po. Pa-interview din po. Kami po ay 30 years na sa Pilipinas. Ako din po 30 years. Do you have socks?